Yala, no? Yala. And Alec Yala. And ako wala akong alam sa tennis no. Wala akong alam sa tennis. Nung nanood ako sa YouTube, sabi ko, paano ba yung scoring nito? Yung mismong scoring, hindi ko alam kung paano nananalo It's 1 to 6 pala. And 15, 30, 0, 15, 30, and 40. And dun lang sila magkaka-scores. And siya, di ba, nag-trending si Alec Yala. And parang nagkaroon ako ng interest about sa ginagawa niya. And parang I made a reflection sa personally, no, sa sarili ko. And ito yung realization ko na marami sa atin. And unang-una kong nakita sa kanya is meron siyang mga video ng bata pa lang talaga siya is nagte-tennis na siya, no? And na-inspire siya dun sa kuya niya. Yun naman yung sabi niya sa video But what I can see there is a young child dreaming dun sa naaabot niya na ngayon. Which is, ayun na nga, andun na siya sa, kumbaga, peak ng career na gusto niya. But what I recognize there is yung mastery, no? And I realize sa sarili ko na minsan kasi we are jack of all trades, master of none. Parang ang dami nating alam pero wala tayong master, 'di ba? But what I recognize to Yala is it's only one, and yung mastery niya is nandun. Kasi mapapansin mo sa game ni Alec is yung mastery niya doon sa area ng tennis area niya, yung court ba, yung pinaka-square kung saan niya kailangang patamain yung bola para ma-make sure niya yung distance from the opponent is hindi kayang habulin. And yung mastery ng kailangan niyang pektusan yung bola para it is really hard, parang mahirap, no, ibalik. And to have that kind of mastery is, syempre, kailangan mo ng practice and apakatagal na training, endurance, focus, yung pagdating pa lang ng bola sa'yo, i-evaluate mo na muscle memory, di ba? Kailangan ng muscle memory dun kung paano mo titirahin yung bola para mapabalik sa opponent mo. Hindi ko alam kung naglalaro kayo ng table tennis. Ganon din yun Pero yung kasi is kailangan din ng paikutin yung bola para mas mahirapan yung opponent, di ba? And ang recognition ko dun is when it comes to wealth, di ba? Yung mastery kasi ni Yala is asing isa lang talaga yung gusto niya. And she is aiming to achieve yun nga, to be at the top. And tayo, sa akin personally, sa sarili ko, alam mo sometimes pag merong opportunity na, oh wait, may pera dito tayo. Oh wait, meron ditong pera dito, pwede ka pala kumita dito tayo. Oh wait, pwede pala dito, may mag-alak sa akin dito ng net multi-level marketing, malaki ang kita. Oh okay, dyan ako, diba? And it's all distraction na na sa dami ng nag-aalok sa iyo online, and ang dami ng gustong ang daming may gusto ng, syempre, they want your time, they want you to contribute on their belief, kung ano yung mga pinaniniwalaan nila, and we got distracted, no? And gusto ko kay Yala na yung focus niya nung bata pa lang siya, no? Lahat naman kayang gawin yun provided na 5 years old ka lang, pinapangarap mo na yung di ba? Andun ka na kaagad. And gaano katagal yung years ng training, years ng grind, andun yung mastery. Ako personally guilty ako diyan kasi marami akong alam pero wala pa akong na-master. And kailangan talaga na meron tayong ma-master. And yung pag na-master natin yung isang bagay, doon tayo magfo-focus, doon tayo pwedeng mag-contribute, yun yung pwede natin gamitin para we can help people. Yun lang yung yun yung na-recognize ko sa kanya, mastery talaga. And ang ganda rin nung sinabi ni Ma'am Rina, yung support ng family. Napaka-importante din nun. And yun lang po. Thank you.